Hey, God's morning, mga kapatid. Today is Saturday, April 4, 2026. At muli dito sa ating daily devotion, dito sa ating God's morning, tayo po ay um, tutungo dito sa ating patuloy na pag-aaral. At ang atin pong topic ngayon ay magmumula sa 1 John chapter 3, verse 16. At ito po yung pamagatan natin. Love that serves. At sa ating pagsisimula, tayo ay muli sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Tayo po ay babasa sa John 3:16. 1 John 3:16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Iniaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa sakripisyo na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patuloy mo po kaming gabayan, samahan, at protektahan, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat po at muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita. Nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, upang lalo namin maintindihan ang mga gusto mo iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Praise God. Salamat sa iyong panguna sa ating pagtalakay dito sa paksa ngayon. At dito po sa ating paksa ay nais kong basahin muli sa Amplified Version at atin po itong pag-aralan. Sabi po dito ng talata ay by this we know, sabi doon and ibig sabihin po doon, sabi doon, and have come to understand the depth and essence of His precious love, that He willingly laid down His life for us because He loved us, and we ought to lay down our lives for the believers. Mga kapatid, dito po sa ating talakay ngayon, ang sulat na ito ay isinulat po ni Apostol Juan, at si Apostol Juan po ay ang disciple ng ating Panginoong Jesucristo na tinatawag na disciple whom Jesus loved. Ang ganda ho ng title niya. The disciple whom Jesus loved. At sa panahong iyon ay ang konteksto po ng talatang ito mula po dito sa 1 John 3:16 ay sabi nga po ay yun po yung panahon na marami pong maling turo o false teaching na kumakalat. Sinasabi po na iba na pwede ka nang maging Kristiyano, pero pwede mo ring gawin ang gustong ng iyong laman. O kaya naman ay hindi mahalaga ang pakikisama sa kapwa. Kaya ito po ay isinulat ni Apostol John. At ito po yung pinakandahilan niya na kung bakit po ito ay nasulat. Kaya dito ay upang i-correct ang maling pananaw at ipaalala ang tunay na ebidensya ng buhay Kristiyano. Paano nga ba tayo nagiging tunay na Kristiyano? At ganito pa rin po sa ating buhay ngayon. Isang realidad na makikita pa rin natin, hindi ba? Na sa panahon natin, madaling sabihin, I love God. Di po ba? O madaling sabihin natin na Kristiyano ako. O sa madaling sabihin na born again ako. Pero, paano natin ito patutunayan? O paano natin malalaman
na totoo ang faith natin. Kaya nga po, dito sabi ni John, no, ang tunay na love at faith ay laging may kasamang action at sacrifice. No, yan po yung ating pinag-uusapan ngayon. Hindi ito nasa salita lang, hindi po ito nasa puso lang o nasa damdamin lang. Dito po ang sinasabi, ang love na ito ay pinapakita ng ating Panginoon Hesus ay isang praktikal. Ito ay may service at ito ay handang magbigay. Ngayong araw po na ito, tatalakayin po natin ito, ang topic na ito. Love that sacrifice. Yan po yung ating title. No? Kaya nga po mga kapatid, no, ito po, pinapakita po rito na ano nga ba yung source ng love? No? Sabi doon, we know love because of Jesus. Sabi rin po doon sa verse na yon, by this we know love. No? Dito pinapakita, makikilala daw natin yung pag-ibig. Ibig sabihin, hindi natin malalaman kung ano ang tunay na love kung wala si Jesus. Kung absence ang Panginoon Diyos sa iyong ginagawa, hindi yan love. Dahil siya po ang definition ng love. Hindi po abstract concept ang bagay na ito. Dahil si Jesus ang nagpapakita sa atin kung ano ang love. Diba sabi po sa atin sa John 3:16, sabi nga po doon, God's demonstrated through giving His Son. Diba? Basahin po natin yon. John 3:16. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro sundan na rin natin, no? Ano nga ba yung dahilan ng pag-ibig na ito? At bakit ngayon sa panahon na ito ay present sa atin at sa kasalukuyang panahon? Alam natin na ang ating Panginoon ay namatay para sa atin. Even kahit tayo ay makasalanan pa. Yun yung dakilang pagmamahal. Hindi dahil sa perpekto ka na, magaling ka na, banal ka na, hindi. Because we are still a sinner. At yun yung pagmamahal na hindi kayang bayaran. Yun yung pagmamahal na hindi kayang, sabi nga, wala tayong maisusumbat sa ating Panginoon Diyos eh. Parang sinasabi dito na talagang ikaw na may problema eh, no? Dahil sa pagmamahal na ito. Kaya nga sabi niya doon, di ba, sa Romans 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nung tayo'y makasalanan pa. Take note mga kapatid, no? At dito po sa ating tinatalakay na ito, napakaganda po natin pag-isipan na hindi ito yung pagmamahal lang na naiisip natin, no? Na hindi ito yung pagmamahal lang na sinasabi natin. Hindi ito yung pagmamahal lang na nag-e-effort tayo, na sabihin natin ay parang nagbibigay tayo ng flowers, nagbibigay tayo ng mga material things. Hindi lang po yun. It's an action na talagang pinapakita yung tunay na pagmamahal. At ito yung pagmamahal na kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Na malimit na hindi natin binibigyan ng pansin. Na malimit na sinasayang lang natin. At ito yung pagmamahal na sinasabi. Ang pagmamahal na kaya niyang i-offer ang kanyang sarili. He can offer His life. Diba sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 2? Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog ng Diyos. Siya ang naging alay. Siya po ang naging alay dahil hindi natin kayang makalapit sa Panginoon dahil sa mga kasalanan natin nagawa. Siya po ang ginamit niya dahil wala siyang pagkakasala. Kaya nga doon, sinabi niya doon sa sumunod na sa sumunod na talata, di ba? Sabi sa sumunod doon sa talata na ating binabasa, He willingly laid down His life, no? Yan po ay sa amplified version. Kinuhanan ko po ng kontekstong ito, no? At dito po, mapapansin po natin, no, the keyword na nakita natin diyan is yung willingly, the word willingly, no? Yung para bang yung talagang nag-volunteer ka. O sino ang gustong tumalon? Ako po.
tatalon, di ba? Sino yung gusto sumama? Ako po, sasama. Yan yung willingly, no? Na parang sinabi, no? Hindi siya napilitan lang, kundi at hindi rin po siya nagpadala lang sa sitwasyon. Yung parang, di ba? Merong mga kapatid tayo na pag sinabing, oh, sino yung gusto sumama? Sama yan. Pero pag naramdaman na yung hirap, naramdaman na yung pagod, naramdaman na yung puyat, naramdaman na yung sakit, wala na, bumababa na yan. Tama? Marami yung kasama sa umpisa, yung parang sa simula lang magaling. Maraming ganon. Kaya nga po, ito, ipinapakita sa atin ng Panginoon, no, na yung pagmamahal na ito, kung talagang tayo ay nagmamahal, hindi tayo sumusuko. Yung para bang katulad niyan, ano, katulad natin, no, sa ating pagmiministeryo bilang isang pastor. Hindi maiwasan may masasabi kang hindi lahat ng sasabihin mo katanggap-tanggap sa tao. Pwedeng masasaktan sila at pwedeng sabi nga ay hindi nila tanggapin yung sinasabi mo. Pero minsan, ang tanong dyan, magpapatuloy ka pa ba? At maraming ganon. No? And that love and sacrifice represent us today na pinag-aaralan natin. Kaya nga po, dito mismo ating Panginoon Kristo, sabi nga, He's our role model. No? Hindi niya kinukonsinte ang masama, pero hindi rin siya bumibitaw. Imagine niyo yung 12 apostol na yan. Sakit ng ulo lahat yan, di ba? Pero hindi siya bumitaw eh. Even kahit kay Judas na nagtaksil sa kanya eh. Pero si Judas na rin ang gumawa ng kanyang sariling kapahamakan. No? Pero alam niya na maghuhudas sa kanya, pero pinanatili niya doon. Patuloy niyang binabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, no? Dahil siya ay Diyos. Dahil yung pagmamahal niya ay hindi lamang para sa mga pinili na sabihin natin ay dahil may special kang talent, ganito, hindi. Kundi ang Diyos mismo ay pinili tayo at kung tayo ay mananampalataya at sasampalataya sa Kanya, matatanggap din natin at mararanasan natin ang pagmamahal na ito. Kaya nga po, kusang loob niyang ibinigay ang buhay niya para sa atin. Bakit? Dahil sa sobrang pagmamahal. At ito po yung tinatawag na atonement. Ano po yun? Yung pagbabayad niya. Na dapat tayong parusahan sa ating mga kasalanan, no? At dahil sa pagmamahal na ito, ibinayad niya yung sarili niyang dugo, sarili niyang reputasyon, inayaan niya siya ay pagmalupitan, sabi nga ay yurakan ng kanyang pagkatao, no? Dahil sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga, di ba, sabi doon sa John 10 verse 11, tas talon tayo doon sa 15. Ano po sabi doon? Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. 15. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kinilala ko ang Ama ay siyang kilala ko. Gayon din naman kinilala ko ang aking mga tupa at ako rin na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. So yan po yun. Kaya nga yung pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang mga tupa. Ito yung mga tao na handa ring sumunod. Ito yung mga tao na handang manampalataya. Maaring tayo lahat kilala natin ang Panginoong Hesus. Pero pag tinanong tayo, talaga ba nananampalataya ka? Talaga bang sumusunod ka? Yun ang tanongin natin sa buhay natin. Kasi pwedeng kilala lang natin ang Panginoon Diyos, pero wala talaga tayong relasyon sa Kanya. Kaya nga, dapat maging malinaw yung stand natin. O baka naman, pagdating ng panahon ng Kanyang second coming, magtaka ka, bakit Lord hindi ako nakasama? Bakit sarado yung pinto ng langit? Kaya nga mga kapatid, dito po, we have a good shepherd. At patuloy na hinihiling sa atin ng Panginoon
na tayo ay sumunod sa Kanya. Dahil lahat ng ito, siya pong umako. He bore our sin and His body on the tree. Siya po yung napako. Siya ang pinako. At dahil sa pagkapakong yan, tayo po ngayon ay malaya. Those who believe, ang sabi doon ng Panginoon, matatanggap natin yung tunay na kalayaan. Those who obey. Kaya nga po, dito, sinasabi rin sa atin, di ba? Ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Ano po sabi doon? Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Doon sa ating mga kasalanan na yan, pinatawad tayo dahil naniwala tayo. At hindi lang yun. Sabi nga, sumusunod tayo sa Kanya. Wala po siyang itinabi. Ang love ng ating Panginoong Kristo ay selfless. Wala siyang iniisip na sa sarili niya, kundi para sa kapakanan lang natin. At ito, yung service na nais niyang wag nating baliwalain. Kaya nga po, ito yung biblical definition ng love. Ano po yun? Ang paglimita sa sarili para sa kapakanan ng iba. Yan po yun. And that is the greater love na hindi kayang ibigay ni numan. Tanging ating Panginoon sa Kristo, ating Panginoon sa Kristo lamang. Sabi nga sa atin, di ba, sa John 15 chapter 15 verse 13, ano po sabi doon? Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan po yun. Isang kaibigan na handang isakripisyo ang kanyang sarili. Isang kaibigan na handa niyang magpakumbaba. Kunin ang mga kasalanan. Di ba? Kung tayo po ay nanood ng Passion of the Christ, no? Di ba? Nakita natin kung paano siya pagtawanan. Hindi lang yon. May kasama pang pananakit, may kasama pang pandudura, at kung ano-ano pang ginawa sa kanya. Di ba? Isang bagay na siguro yung pitikin ka nga lang sa tenga, baka iigkas ka na no? Pero ito yung ating Panginoon. Pinili niya na tanggapin ang lahat ng ito. He humbled himself and become obedient to death. Sabi nga, naging obedient sa death, pero minsan tayo ba, naging obedient ba tayo sa Kanya? Yun yung isang tanong dyan Pero, isang bagay, no? Sige, tingnan po natin yun. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sige, basahin natin. 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. 6. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagkaitang manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip pusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging tulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Amen. No? Sabi nga, kahit na siya ay kapantay ng Diyos, pinili pa rin niya ang bagay na ito. Pinili pa rin niya. Dahil alam niya yung kapalit. Sino? Ikaw. Tayo. Tayo yung kapalit. Upang makasama niya. Na kumisan, sabi nga, binabaliwala lamang natin. Hindi natin binibigyan ng halaga. Kaya nga po, doon sa bandang dulo, pinapakita rin po sa atin about our response to love. No? Sabi doon, and we ought to lay down our lives for the believers. Dito po pumapasok yung
connection sa atin. Ito na ho yung pagtawag din sa atin. Dahil tinanggap natin ang love ng ating Panginoong Hesus, automatic po na dapat pong maipakita rin natin ito. Let the light shine sa buhay natin. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng lay down our lives para sa isa't isa? No. Theologically speaking, ito po ay tinatawag na sanctification at Christian service. Ito po ay yung pagiging handang isang tabi ang sariling gusto, sariling plano, at sariling convenience para tulungan ang bawat tao. Mahalin at alagaan ang mga kapatid natin sa ating Panginoon Kristo. Nakahanda ka na ba sa mga bagay na ito? Ginagawa mo na ba? Mga kapatid, hindi lang po ito tungkol sa pisikal na kamatayan, kundi araw na araw. Araw-araw na sabi nga ay pagpatay sa sariling ego at pride para mag-serve tayo ng tapat. Kaya nga po, di ba, sabi sa atin ng ating Panginoon doon sa John 13 verse 34. Ano sabi sa atin doon ng ating Panginoon? Isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayo inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ito ay utos. Sabi nga, it's a commandment to love each other. Diba? Sinabi rin po sa atin to serve one another in love. Doon po sa Galatians chapter 5 verse 13. Ano po sabi doon? Galatians 5. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Amen. No, hindi po kalayaan na porkit mahal na mahal tayo ng Panginoon Diyos ay magkakasala na tayo. Tandaan po natin, ang kasalanan ay binayaran na ng Panginoon Diyos at ang kasalanan ay kaaway ng Diyos. At ang pagbabayad sala ng ating Panginoon ay hindi ibig sabihin na kailangan nating abusuhin ang ating biyayang ito. At tayo rin po ay inuutusan ng Panginoon na gamitin natin every gift. Lahat po sa atin. Sabi nga hindi tayo mala Daniel Padilla na masasabing nasa iyo na ang lahat, no? Yung kanta niya, nasa iyo na ang lahat, di ba? Hindi tayo ganoon dahil lahat tayo ay magkakatuwang sa Panginoon at kailangan natin ng bawat isa sa bawat ministeryo na ating sa bawat araw. Kaya nga, paano nga ba tayo nagiging nagkakatulungan? No? Kaya nga, ang buhay natin bilang magkakapatid ay tulungan, hindi sisihan. Ano ho? Sabi nga, parang tahanan, hindi tirahan. No? Yung ibig sabihin, pag ikaw ay nasa tahanan, tahan na. No? It's a comfort. At kung ikaw naman minsan yung tahanan natin, wag natin gawing tirahan. Ikaw kasi, tirahan ng tirahan. No? Hindi po yun ang gusto ng Panginoon, kundi magkaroon po tayo ng buhay na nagtutulungan at magamit in every gift that we have. Di ba sabi sa atin sa 1 Peter chapter 4 verse 10? Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Amen. Dahil mga kapatid, tandaan po natin, ang love na walang service ay hindi totoo. Ulitin ko po, ang love na walang service ay hindi totoo. At ang service na walang love ay pagod lang ang kahihinatnan. Mapapagod ka lang kung wala yung love. Dahil ang resurrected, sabi nga po doon, dahil dito, ang resurrected na tinatawag o tayo na ay nasa ating Panginoon Kristo na, ay nagbago na ng buhay natin. Kaya nga po, dapat ang iba, ang priority rin natin. Parang ganito lang yan eh. Yung dati, sarili lang natin ang iniisip natin. Ngayon, iniisip na rin natin ang kapakanan ng ating pamilya, ng ating church,
ng ating mga kaibigan. Ganun po yon. O dati, love is take. Ibig sabihin, take ka lang ng take. No? Yung para bang, naku, napakabuti ng taong ito. Pero nung hindi ka na napagbigyan, hindi ka na napautang, ang sama-sama ng taong ito. Ang damot-damot ng taong ito. No? Kasi nga po, love is not only taking. Ngayon, sa buhay natin, kung naintindihan natin ito, love is give and serve. Kaya nga mga kapatid, ang hamon sa ating ngayong Sabado, how can I lay down my life today? Pwedeng ito ay sa pamamagitan ng pagpapatawad. Pwedeng ito ay sa pamamagitan ng pagtulong. Pwede ito ay sa pamamagitan ng pakikinig. O simpleng pag-alay ng oras natin at resources para sa iba. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, kapag sabi nga, bago mo i-click o i-leave, no, bago tayo mag-exit, no, sa screen na to, no, gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin ngayon na hindi na sayang ang buhay at sakripisyo ng ating Panginoong Hesus dahil namatay siya para sa atin. At masasabi natin ang buhay natin ay may saysay. At dahil binigay po ng ating Panginoong Kristo ang lahat para sa atin, kaya tayo rin po ay, sabi nga ay, pagkakataon din natin para ibigay natin yung buhay natin sa iba. Share natin ang mga natutunan natin sa Panginoon. At huwag tayong magsawang magmahal at mag-serve. Dahil sa bandang dulo, hindi ang yaman o posisyon ang dadalhin natin sa langit, kundi ang mga buhay na nakakilala sa Panginoon at isinuko ang buhay nila. At ang buhay na binago ng Diyos. Tandaan po natin, Jesus is looking at your heart today and He is well pleased. Diyan po ako magtatapos mga kapatid. God bless us all. Have a blessed Saturday, everyone. At ngayon naman, tayo tutungo sa Wednesday's Reflection. God's morning. Muli mga kapatid, dito po ay natutunan natin ang tunay na pag-ibig ay makikita sa sakripisyo na si Jesus ang ating huwaran. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi makakapaghiwalay sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya dito po ay tinuturo sa atin na hindi lang yung sarili natin ang dapat nating unahin, kundi pati na rin mahalin natin ang ating kapwa. Sapagkat kung ang pamantayan po natin or ang ating ang pamantayan po natin o ang ating huwaran or ating role model ay ang ating Panginoon or ang nakikita natin sa ating kapwa ay ang mismong ang ating Panginoon, magagawa po natin itong mga inuutos na sa atin ng ating Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa. Sapagkat kung mahal po natin ang ating Panginoon, gagawin din po natin lahat ang ating makakaya para sa ating kapwa. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo. Amen. So mga kapatid, dyan po tayo magtatapos at ngayon, dako tayo sa ating mga comment section. Pagbati natin. Yan, pinangunahan tayo ng ating kapatid mula sa Makati City. Sama po natin ang Rianzares family. Yan, at isa pagbati sa buong family dyan sa Makati City. Yan, sa Rianzares family. Yan, sa panguna ni Sister Babes. At kasama rin natin ngayon si Bernard Castillo Mandigma dyan sa Candelaria, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. Okay? Tungo naman tayo sa kapatid natin dyan sa United States of America, dyan sa Washington, Seattle. Yan, kasama po natin si Nars Abby at pagbati natin sa buong Dow family. At going back doon sa Laguna, no, sa bayan ng Liliw, kasama po natin ang Arosena family, yan sa pangunguna ni Nay Edna Arosena, no? At yan, kasama rin po natin from Santa Rosa, Laguna, yan si Brother Rick Somar, no? Isang mapagpalang umaga po, no, Brother Rick, yan sa Santa Rosa, Laguna. At from Dolores, Quezon, yan, kasama natin
ang ating Nanay Remy Alinea. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At nandyan na rin tayo sa Dolores. Pagbati na rin natin sa kay Tatay Victor Dalangin at kay Nanay TC dyan sa Dolores, Quezon. Yan. At yan, pagbati rin natin din sa ating kapatid from San Pablo City kay Brother Greg Rodriguez. Yan. At pagbati natin sa iyong buong pamilya. Yan. Kay Brother Greg Rodriguez. At pagbati rin po natin sa Bulacan, Chao. Kasama po natin si Tatay Chris, no? Artillaga. Sa mapagpalang umaga po, no? At yan, at pagbati rin natin sa kay Nay Marta, yan, kay Nay Gloria, no? At sa lahat ng dyan sa Bulacan, Chao, no? Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa ating lahat. At yan, I think konti lang tayo ngayon. Maaring mahaba pa yung tulog ng iba. At dyan po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Muli, maraming salamat po, Panginoon, na binubuksan mo po, Panginoon, ang aming diwa at pangunawa upang buksan namin ang aming kaisipan sa tunay na pagmamahal, how to serve, at patuloy, Panginoon, na magamit ang buhay namin ito. Tunay, Panginoon, na ang iyong pagmamahal ay dakila at walang sawa sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. Walang katumbas at walang kaparis. Ikaw yung Diyos na siyang nagmamahal ng unconditionally, Lord. Salamat, Panginoon, dahil sa aral na ito ay binubuksan mo yung aming kaisipan at ang aming puso upang tularan namin at maging ihemplo ang bahaging ito upang ikaw ay aming masumpungan. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli, Panginoon, ay kami po ay makapag-aral ng iyong salita at patuloy, Panginoon, na makapakinig. At patuloy na dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagpapala sa bawat isa at sa mga kapatid namin na manunood ng devotion na ito. Lord, dalangin po namin na pagpalain mo ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang makita. Muli, salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At sa iyong patnubay at gabay, at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ has risen. Christ will come Christ again. will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.